Hey guys, welcome back sa aming channel. So for today's video is I'm going to share with you guys paano ba namin na-diagnose na hindi nakakarinig si Ace. So before ko po umpisahan itong video na to, disclaimer lang po is I'm not doing this video para lang magpasikat or what, but I'm going to share this video po para lang po sa awareness for all the parents here na nanonood po. Makinig po kayo. And of course, I want to share some of my experience when it comes to condition of ACE nga po. Well, sabihin na po natin is sobrang nag-struggle po ako sa condition ni ACE. And syempre, masakit for me as a mom, a single mom. So, don't forget po to subscribe in our YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para po ma-notify kayo for the next videos na i-upload namin. And of course guys, I hope na matulungan nyo kami para matulungan nyo po ako as a single mom of ACEs kasi nga hindi po talaga madali yung condition ACE or yung sitwasyon ko bilang mom kay ACE. So, umpisahan ko na po. Si Ace po kasi, first of all, si Ace po is, pinanganak ko siya ng 33 weeks. Yes po. Premature po si Ace, and ito po siya noon, nung pinanganak ko siya, ganyan po siya kaliit. So, na-incubator po siya nung time na yan. Paano nga pa siya naging premature? Way back po kasi, 2022, or 2021 is way back 2022 madalas po ako nagkaka-UTI and palagi po ako nainom ng gamot, tapos tinamaan po ako ng COVID, first COVID ko. Yes po, pandemic baby po kasi si Ace. So, tinamaan po ako ng COVID. Hindi ko alam na buntis na ako kay Ace that time. So, nakainom ako ng mga gamot na hindi para dapat sa akin. Which is, hindi ko naman talaga alam. First of all, nalaman ko na lang lately nung hindi na ako dinatnan ng by the month of March or February. I cannot remember the exact month. But, hindi ko, dun ko na lang napansin. And then, yun, every month, nagkasunod-sunod yung UTI ko. So, inom ako ng gamot, ng pang-UTI, and then, madalas ako nagpi-preterm labor kasi nga, I'm working as a night. Working ako sa night, so, meaning agent po ako sa BPO before, and then, ngayon, grabe kasi yung schedule ko noon. And then, na-stress din ako way back 2022. So, hindi talaga maganda yung journey ng pagbubuntis ko before. But, yun. I wishing na nga, sana nga good health si Ace. Kasi lahat naman ng advice ng doctor sa akin before is sinusunod ko naman po. But, ito na nga yung to make the story short, yun nga, is, nung lumipat kami dito, malapit sa amin, or malapit sa bahay mismo namin, sa side ko, ako na lang kasi madalas naiiwan. Well, pinupuntahan ako ng mom ko to check me, to help me, sa mga bagay na hindi ko dapat gawain. So, one night, nag-CR ako, and then I noticed na after ko mag-wiwi, I noticed may mga blood na buo-buo. Na-shock ako kasi nga first time ko magkaroon ng ganung blood. So, for me, nataranta ako. Hindi naman ako totally nataranta, but na-shock na rin kasi ako, hindi ko alam gagawin ko. Tapos, that time,
hindi rin ako pwedeng lumabas kasi nga, that will be my second COVID. So, na-confine ako before yung dugo na yon. So, na-confine ako. 24 hours ako nasa red alert room sa hospital. Wala man lang akong bed na hinihigaan before. Nasa monoblock lang ako, nakaupo, waiting na mapalabas nga ng hospital. Tapos, mga siguro 2 to 3 days after that, dun na yung nag-start yung blood. Ano siya, para siyang buhay na dugo, something. So, tinawag ko yung mom ko, sinend ko sa kanya yung picture, kasi nga hindi ako pwedeng mag-akyat baba ng kwarto, nahagdan, hindi ako pwedeng mag-akyat baba, sa sala, akyat ulit sa kwarto. So, I stayed na lang sa room after ko mag-CR. And then, yung mom ko na mismo yung pumunta sa hospital para ipakita sa mga nurses or sa ER mismo na yung regards dun sa dugo na yan. So, sabi nila, kailangan daw ako mismo yung pumunta para to check nga. Kasi kailangan daw kasi ako EIE ng OB. So, natakot ako kasi nga, ibabalik ulit kasi nila ako sa red alert room since I still have symptoms of COVID nga. Siyempre, before pandemic days is once na magkaroon ka lang ng symptoms or what, matik na may COVID ka na nun. So, I have no choice kundi bumalik sa hospital. So, nung inai ako, so nasa 4 cm pa yung tiyan ko, kaya sinaksakan muna ng para sa lungs ng bata or para sa lungs ni Ace kasi nga medyo matagal-tagal kami magbabiyahe para maghanap ng mga hospital. Ata ako noon that time. So, sabi ng OB, hindi na daw pwedeng umuwi kasi nga baka magdire-diretso yung labor ko. And then, sabi sa akin ng OB that time is wala daw available na incubator. Kasi nga, premature si Ace, around 33 weeks siya nung ipapalabas ko siya. So, pumirma ng waiver yung mom ko. Kasi nga, we need to look for a hospital na may incubator. So, sinaksakan ako sa hospital bago umalis para sa lungs ng bata. So, para mas malakas pa rin yung lungs ng bata. So, sinaksakan ako while we are looking for a hospital. So, nag-road trip kami. I think that will be from 9 p.m. yata kami nag-start. 9 p.m. ako nagpunta ng hospital to report that one. And then, siguro nag-ikot kami mga 10 p.m. And then, inikot namin buong hospital near here sa area namin. Pero, nagpunta kami ng Pasig, basta maraming hospital na rin namin napuntahan, pero di isang hospital walang incubator. So, sabi ko sa mom ko, hindi ko na kaya. Kasi hilong-hilo na ako. Yung para na akong mahihimatay. Kasi napaka-pale na ng mukha ko, maputla na talaga ako as in. So, binalik nila ako sa hospital. Dito talaga malapit sa amin. And then, nung ginipi ako, bumaksak na talaga yung blood pressure ko. So, hindi na nila ako pinalabas. Binalik nila ako sa red alert room, pero hindi nila ako pinahiga. So, pinaupo lang nila ako sa monoblock while waiting. I'm not sure bakit hindi nila ako pinahiga, pero wala na kasi talagang available na bed that time kasi nga, punuan na talaga yung hospital. So, matagal din ako naghintay sa hospital. And then, pinagpalit na nila ako ng damit kasi ang sabi sa akin is, kailangan na ako dalhin sa delivery room. So yun guys, pinunta na nila ako dun sa red alert room kasi nga to check ulit or para ulit ako kasi 4 cm pa rin kasi yung tiyan ko pagbalik namin sa hospital. So,
kailangan ko na daw umakit ng delivery room, kaya pinagpalit na nila ako. So, nung nasa delivery room ako, inaiulit ako, nasa 4 cm pa yung tiyan ko. So, hinintay ng doctor humilab yung tiyan ko. I don't know bakit hindi ako pinapa-uwi that time, since nasa 4 cm pa lang naman yung tiyan ko. And, habang nasa delivery room ako, na-notice ng OB-GYN ko na hindi pa pala pumuputok yung panubigan ko, kaya pala hindi bumababa yung bata, or hindi pa bumababa si Ace. Pinilit ako ng OB. Pinilit ng OB putukin yung panubigan ko para mailabas ko lang si baby. So, all around 11 AM, doon nailabas ko na siya, si Ace. And then, ito yung itsura niya nung first day niya sa hospital. So, hindi rin siya nakalabas ng NICU or nung ICU muna kasi nga for under observation siya kasi nga suspect din siya ng COVID. So, ka-incubator siya. And then, ako, pinauwi na ako. Kasi nga, okay naman ako eh. So, normal delivery naman ako. Thank God. And then, after nun, pinauwi na ako ng doctor. So, pinauwi ako ng OB-GYN, pero pinagstay yung bata. Si Ace nga. And then, after that, siguro, after 3 days, bumalik ako. Hindi pa ako totally cured noon, or hindi pa ako totally magaling kasi nga may tahi ako dahil sa pagkalabas niya. So, after 3 days, bumalik ako. Binalikan ko siya sa NICU. Ayun yung time na papunta na siya ng NICU na pwede na siya ilabas sa incubator. Thank God. And then, we just stay in the hospital for another 15 days. So, after niya sa incubator, nag-stay pa siya. So, nakalabas siya 15 days after. And then, after namin ng 15 days, naiuwi ko naman siya sa bahay. And then, dun nag-start yung allergic niya sa milk. Which is yung mga previous video ko na pinost ko na rin dito sa YouTube. Regards sa mga milk na pinatay ko sa kanya before. So, panoorin nyo na lang siya. These mga videos ko. And then, pansin ko din na iba yung mata niya, parang tumitirek. So, sabi ng mom ko, parang hindi, yung anak mo. So, I think 3 months yata, or 2 months, pinacheck, naghanap kami muna ng neuro. Buti na lang kasi yung pedya niya, since infant siya, may kakilalang neuro. Nirefer niya kami doon kasi nga yung leeg niya is super duper lambot. Alam niyo yung parang bobblehead sa sasakyan. Ganun yung head niya before. So, sabi ng pedya niya, try niyong ipa-neuro. And then, we just went to the neurologist na nirefer sa amin ng pedya niya. Which is, dun din nagtatrabaho sa hospital na pinanganakan ko sa kanya. However, hindi ko pa kasi talaga siya kilala that time. So, we decided to take a EEG. Yung EEG kasi yung para yun sa brain to check if may seizure ba yung bata. And then, we confirmed na may focal seizure siya. So, yung mga electrolytes ata, something na nasa utak natin, kung saan-saan nanggagaling. Yung pala yung, kaya may seizure siya. So, binigyan siya ng, yung phenobarbital. Yun lang dapat talaga yung gamot niya. However, kasi, we just noticed additional symptoms sa kanya na seizure, which is yung pag-jerk ng mata niya at saka yung balikat niya, gumaganon. Kaya, nag-decide ulit yung neuro na ipatake ulit ng EEG, which is, yun nga, nakitaan siya ng seizure. Yung seizure niya last twist will be dito sa likod ng tenga natin. Nandun yung seizure niya, kaya yung half ng face niya or yung
isang mata niya is pumipikit-pikit. I'm not sure kung ano tawag doon, pero yun. And then, after that, binigyan siya ng another gamot, which is yung levetiracetam. Ito yung gamot niya, guys, for the seizure. Levetiracetam. So, ito yung isa niyang gamot. And then, tsaka yung phenobarbital. Yung phenobarbital is, na-post ko na rin yan dito sa YouTube ko. So, check nyo na lang siya paano ko siya pinapatake Ace. And then, yung levetiracetam is, hindi ko pa siya nagagawa ng video. Pero kasi, try ko na rin i-edit yung sa levetiracetam niya. So, dalawang gamot yung iniinom niya. Yung peno kasi during night lang talaga siya. Yung levetiracetam niya is morning and night. So, dalawang iniinom niya sa gabi. And then, yung neuro naman niya kasi is, nirefer naman niya kasi kami sa, what do you call this? Sa PT. And, pinag-PT naman niya si Ace. Kasi nga, kailangan nga daw kasi ng PT si Ace, which is regards nga sa leeg niya. Medyo malambot. Para siyang bobblehead. So, we just take a PT, ilang session din siya nag-PT that time. I think, weeks lang yata tinake ng PT niya kasi mabilis naman yung recovery ng physical niya. So, after ng PT, we look for OT. I think around 6 months or 5 months pa lang yata si Ace. Nag-OT na siya. Yung OT niya kasi is para sa physical naman niya. Which is good thing naman. Nakatulong naman yung first OT niya. And then, we can continue. Hindi namin makontinue. Parang hirap ako sa schedule ko. Hindi kasi kami nagtutugma ng schedule ng previous OT niya. Kaya sabi ko, baka meron siyang mai-refer sa amin na mas malapit sa area namin. So, binigyan niya ako ng list ng OT na malapit sa area namin, which is yun nga, nakakita ako ng isa pang center na malapit sa amin. So, nagtry ako mag-inquire dun sa center niya. That will be way back 2023. I mean, 2024. Last year lang. So, lumipat siya ng April dun sa bagong center ng occupational therapy. And then, we just took a month sa OT. And then, I spoke to his OT nga. Sabi ko, kung teacher, ask ko lang if pwede siyang singitan ng speech. Kasi nga, natagal na rin naman kasi siya nag-OT talaga. So, why we could try to take a speech therapy. And then, are you singing, anak? And then, yun nga, by December, that will be the last OT. And then, yung pedya niya, in-advise niya kami na bakit hindi mo i-consult yung anak mo sa ENT? Kasi baka may something sa tenga niya. So, well, matagal lang niya kaming ina-advise noon or matagal lang niya sa amin isinasuggest. However, kasi we just give another chance muna sa OT. Kasi nga, baka nga talagang delay lang siya. Yes, delay siya, pero hindi namin yung sa tenga niya. Kasi nga, pinanganak ko siya ng okay yung hearing test niya. So, pass siya sa hearing test. So, dun, nag-doubt na kami first of all. Pero kasi, may mga instances kasi siya na what do you call this? May instances din kasi siya na sumusunod kapag sa mga sinasabi ko or sa mga words ko. So, nagre-react siya that time. So, parang nileft ko lang muna yung suggestion ng pedya niya. But,
by December, we decided full na. Kasi for me, ang hirap tanggapin for me, to be honest with you guys, ang hirap kasing tanggapin for me as a mom. Yes, first is nag-denial ako kasi nga masakit for me na ayoko malaman na may something sa anak ko. So, nilakasan ko yung loob ko. Sabi ko, sige, gawin na natin yung suggestion ng pedya niya. So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Sabi ko, sa mga teachers niya, sa center, after kasi ng New Year, hindi na kami nakabalik talaga actually. Kasi nga, dahil dun sa, alam ko nagkabagyo din yata yun. Dahil nga sa tenga niya, sabi ko, medyo kasi pricey talaga yung hearing test. So, isisingit ko dito yung mga video, yung procedures na ginawa sa kanya. Well, same lang naman yung ginawa sa kanya na procedures sa ABR and then sa ASSR yata yun. Yung ABR kasi yung auditory brain response. Then yung isa kasi nakalimutan ko na yung pinaka-meaning niya. Pero kasi kaya siya pinapatulog sa hearing test or sa procedure kasi nga para hindi siya malikot at hindi siya sayang. Actually, I think January ko siya pina-ABR. So, we went to ENT, which is yung ENT namin is family friend. So, medyo hindi nakakayang mag-explain sa kanya. Kasi nga, kakilala naman namin. So, yun. Sabi niya kasi, tinignan niya yung tenga ni Ace, yung loob ng tenga ni Ace, which is okay naman yung eardrum niya ni Ace. Buong-buo yung eardrum niya. Kaya, sabi namin, wala namang problema sa eardrum. Go. So, lumuwag yung lumuwag yung hinga ko kasi sabi naman niya, wala naman sira yung eardrum ng anak mo, buong-buo naman. So, ito na lang yung next na procedure natin. May i-refer ako sa inyong center for hearing test. So, yun yung American hearing test yata yun. Diyan yan sa may BJC. So, kinontak ko siya. Sabi niya, and to ask kung meron nga sila, kung nagkikater sila ng hearing test for this age. Kasi nga si Ace kasi is 2 years old at saka alam ko kasi mga gantong edad, mahirap makikipag-coordinate lalo na kung may something talaga sa tenga nila. So sabi nila, ma'am, wala po kaming or hindi namin kayang i-cater yung ganyang edad po kasi dapat sa mga ganyang edad is ABR po talaga. Yung auditory brain response po, which is yung papatulugin sila. Sabi nga kasi nila na mahirap talagang i-coordinate yung gantong edad lalo na kung hindi nila maririnig kung ano yung sound na ipaparinig sa kanila. Which is marami kasi talaga siyang types ng hearing test. May visual, tapos may ipaparinig sa bata. And yung pangatlo yata is yung sa tulog. Papatulugin yung bata. So, ang recommendable talaga sa kanya is yung papatulugin. And then, I decided na tumawag sa hospital mismo. Which is dun sa dun sa St. Luke's. So, tumawag ako sa St. Luke's to ask nga sa kanila if meron silang hearing test for this age. Sabi naman nila, meron po kami niyan, ma'am, which is yung ABR. Ang kailangan nyo lang po kasi dalhin sa amin is yung request from the doctor na naka-indicate yung ABR. And then, I asked also them if accredited ba siya ng HMO or what. Sabi niya, yes ma'am, accredited siya ng HMO. Depende na lang po yan sa HMO nyo if accredited nila. So, pero tumatanggap po kami ng HMO. So, after ko narinig yung word na HMO, I decided na i-contact yung HMO ko kasi nga,
medyo pricey talaga yung HMO, which is, I mean, yung HMO, yung, yung price ng ABR, which is 5,000 yata ang session ng ABR. At saka kasi sayang din kasi, masasayang lang yung 5,000 if hindi naman magiging successful kay Ace kasi may mga first trial sila. First trial will be yung schedule day nyo and meron pa kayong second trial. So, pag sa second trial, pumalpak kayo, magbabayad kayo ng facility fee sa hospital, which is, I'm not sure sa ibang hospital po kung ganun din yung process nila. Pero ganun kasi dun sa process sa hospital na pinuntahan namin. So, after nun, nakakuha ko ng LOA or ng letter of guarantee sa HMO ko para ibigay sa St. Luke's. And then, sabi nila, ma'am, bago kayo pumunta dito, dapat puyat yung bata or patulugin nyo siya ng pangpatulog. Kasi nga, hindi po talaga natin magagawa yung procedure pag gising siya. Yun yung explanation sa akin. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa pedya niya, humingi ako na advice kasi nga gusto ko siyang painumin ng Benadryl. So, tinanong ko yung pedya niya if ilang dosage yung pwede sa kanya sa age niya. Kasi kaya ayun, binigyan siya ng 7.5 yata for the Benadryl. So, pinatake ko siya noon habang nasa biyahe para lang pagdating namin dun is tulog na siya. So, well, it's a first procedure niya kasi may mga instances na gumagalaw-galaw siya or nagigising-gising siya. Hindi mo siya totally nagising, parang nakakaramdam siya. Like, something like that. So, pinapatulog ko siya ulit. Yung yan si Ace. A woman unlike any other. No one loves you like a mother. Who would I be without you to guide me? What would I do without you beside? And then, nakuha ko yung result a day after or within the day. Actually, nakuha ko siya within the day yung result. And I'm sad. Nasad ako nung nalaman ko yung result ni Ace that time. Which is may diferensya nga siya sa tenga. Tangit. Oh my God! Sorry guys, naiiyak ako. Yan, nalaman ko yun. First of all, pag-open ko nung result, naiiyak ako talaga, promise. Hindi ko kasi expected na bakit, saan ako pa yung nangyari? Bakit siya pa yung nagkaroon? Sabi ko noon, bakit hindi na lang ako? Kasi nga, nasakit for me na malaman ko nga yung anak ko may diferensya yung tenga. Hindi, well, nakakarinig siya, oo, pero alin niyo yung para ka na sa ano guys, para kayo na sa kuweba, ganun kalalim yung pandinig niya, which is hindi niya naririnig ng buo kung ano yung mga sinasabi sa kanya. Kaya sinuggest ng St. Luke's na patake mo yun, ma'am, yung isa pang procedure. Kasi yung una dito siya nilalagay, dalawang tenga, nilagyan. Para siyang earphone talaga. Nilagyan yung dalawang yung tenga. Sa ABR, sa ASSR kasi, may ilalagay pa dito sa
batok. May nilagay pa sila dito sa batok. So, nagpa-schedule kami for that. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik, pero nagpa-schedule ako kasi nga gusto ko talagang malaman. And, ipopost ko yung result ni Ace, pero not all of the result. Yung pinaka-final result lang niya. Yung parang screenshot lang ng result niya sa ABR tsaka ASSR. Isasama ko rin dito sa video. After nun, nakuha ko yung result for ASSR. And then, we confirm na yun nga, hindi siya nakakarinig ng maayos or hindi clear yung pandinig niya. Kasi, to be honest, buo kasi yung eardrum niya. So, kaya for me, hindi ko maisip bakit nagkaroon siya ng ganyan kung buo naman yung eardrum niya. And then, lalo ako nag-doubt dun sa newborn screening niya, which is yung sa hearing test niya. Paano siya naging pass or paano siya naging pasado. Kaya sabi ng pedi niya, sana inulit nila before yung hearing test bago ilabas yung bata. Eh, hindi ko naman din kasi naisip yun. I didn't expect this one na ganito yung result ni Ace when it comes sa tenga. So, sabi ng ENT, may dalawa kayong option dyan, which is yung implant, yung cochlea ba yung tawag nila? Basta yung implant na inoopera sa bata, which is aabot siya ng million or million yata per year. I think 1.2 million yata. I'm not exactly sure if magkano na siya ngayon. Pero yun yung kasi sabi sa hearing center kung saan ko siya pinagawa ng hearing aid. It was yung hearing aid niya, guys. Ayan, yan yung case ng hearing aid niya. Then, ito yung itsura ng kanyang hearing aid. Ayan. Yan yung hearing aid niya, guys. So, ayan yung hearing aid niya. So, nung tinanong namin sa center, sa hospital din naman pinagawa namin nito sa loob naman mismo ng hospital din naman yung paggawaan nitong hearing aid, which is may kakilala din naman siya. So, yung implant daw kasi is 1.2 yata, 1.2 M or million, which is hindi ko kayang i-afford for Ace kasi nga sobrang laki ng halaga. So, we decided to choose yung device na isinusuot na lang sa tenga ni Ace kasi yun lang yung kaya ng budget namin, which is sa case ni Ace kasi nirecommend sa amin yung pinakamagandang device na yung sobrang linaw na talaga nung para sa kanya. Sobrang linaw na yung dating sa kanya kasi nga sobrang lalim kasi nung pandinig niya, which is para talaga siya nasa kuweba. So, inabot kami dito sa hearing aid niya ng around 170k. So, kasi ang normal talaga niya is ang per ear niya kasi is 170k per ear or per device sa tenga. So, buti na nabigyan kami ng discount. Bali na sa 80k per each something. So, dalawang tenga ang nilagyan. Dalawang tenga kasi nilagyan sa kanya. So, bali na sa 170 lahat. Yung 170,000 lahat yung nalagay namin sa kanya. Alam nyo guys, nung mga time na nalaman ko
na may something sa tenga ni Ace. Hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin that time. Parang nahulog yung langit at lupa sa akin. Ang hirap tanggapin. Kasi sabi ko, healthy siya eh. Okay lang na may seizure siya, okay lang na delay siya. Pero kasi hindi ko talaga matanggap nung una. Nabingi siya. Well, ang nakakatakot ko kasi sa kanya that time, ayoko siyang mabully. Dahil dun sa tenga niya. Dahil hindi siya nakakarinig. Kasi hindi naman all the time na mababantayan ko siya. Hindi naman all the time na pwede ako nasa loob ng classroom para bantayan siya. Pero sabi special si Ace. Kasi binigay siya sa akin ni God. Kahit ganito siya, healthy naman siya. Yun nga lang, gusto ko sana yung implant sa kanya. Well, hindi ko maibigay sa kanya kasi nga hindi kaya ng budget yung implant, which is yun yung nire-recommend sa kanya ng OT tsaka ng speech niya kasi maganda daw talaga yun for Ace kasi hindi siya talaga kaya ng budget kasi nga mahal siya, aabot ng million, and I think per year kasi yun. So, sabi ko, sabi ko na sa teacher na hindi ko alam kung saan kukuha ng pera, pero I will try na lang muna yung device, yung binili namin for days. Kasi nagre-response naman siya kahit paano. So, until now, continue pa rin yung OT niya. Kasi nga, when it comes to development niya, hindi niya pa rin hindi niya makontrol minsan yung emotions niya, nagagalit siya, nagtatantrum siya pag may gusto siya. Tapos yung sa speech niya, lately lang siya nag-start ng speech ulit. So, another session ulit yun, new session ulit yun for Ace. And explain sa amin nung pedya niya, since 2 years siyang hindi nakarinig clearly, well, na-develop na rin sa kanya yon. So, medyo matatagalan ang pagsasalita ni Ace. I hope sana makapagsalita siya bago siya mag-school. Yun lang talaga hinihiling ko, makapagsalita lang talaga si Ace habang hearing aid siya kasi ang hirap. Nahirapan siyang i-express sa amin kung anong gusto niya kasi hindi namin alam. Hindi niya masabi sa amin kung ano yung gusto niya. Dinadaan na lang niya minsan sa tawa. At ayoko naman mauwi sa sign language. Well, wala namang issue sa akin ng sign language. Pero kasi mas better sa akin. Mas better if makapagsalita talaga siya. Para lang ma-express niya kung ano yung gusto niya. And ayun guys, so ayun lang yung about kay Ace, yun yung true story kay Ace. Paano siya na-diagnose na deaf. Hindi naman totally deaf, yun lang, parang halos paano namin na-diagnose na hindi siya nakakarinig na maayos or hindi siya nakakarinig. So yun guys, so the reason why we plan na ipa-hearing test siya kasi during his occupational therapy journey is wala siyang focus, tapos hindi siya nakikipag-cooperate with his teacher. And napapansin ko din kasi dun kasi sa previous therapy session niya is may maliit na window doon sa door. Doon ko sinisilip si Ace during his therapy session. However, kasi tapos more on iyak siya, wala siyang focus. So, pag nandito sa bahay, pag tinatawag namin siya, hindi siya nagre-response. So, wala siyang response all the time.
during, well, may response siya, pero kasi sa occupational therapy kasi more on action lang, kaya okay lang kasi nagagawa naman niya yung mga task for occupational therapy. But for the speech kasi, wala siyang response sa teacher, more on iyak lang siya. So, nung nakwento ko yung sa pedya niya, doon na niya kami in-advise ulit na try nyo nang ipa-hearing test yung, ito nga si Ace. Kasi before kasi, bago siya mag 1 year old, or I think 1 year old pa kasi siya, nakakarinig pa siya. So, nakikipag-cooperate pa siya sa akin before, nakikipaglaro pa siya, naririnig niya pa yung lahat ng sinasabi ko, ginagaya niya pa lahat ng sinasabi ko. Well, nung time na pa 2 years old na siya, doon namin na-notice na wala na pala siya, hindi na niya pala kami naririnig ng maayos. So, yung pangrinig niya is parang nasa kuweba na, sa sobrang lalim. Yun kasi yung na-detect sa hearing test niya, yung para doon nasa kuweba na sobrang lalim ng pandinig niya. So, ipopost ko na lang din dito sa video yung result ng hearing test niya before. And I hope na may natutunan kayo sa video na to. And if you have any question or suggestion, or if you have any comments when it comes sa video na to, don't hesitate po na mag-comment na lang kayo. But please lang po, I just share this video not to impress, but to give some awareness sa mga parents, and for inspiration video lang din kasi to sa mga katulad ko na parents na nagkakaroon ng struggle when it comes to their babies like this, na walang focus at hindi marunong makipag-cooperate sa mga parents nila. So, ayun lang, and I hope na mag-subscribe kayo sa aming channel, and don't forget to hit the notification bell para makapag-share ako lang another inspirational or motivation videos namin ni Ace. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye!